Hello, what's up mga ka-hybrid? Ayan, nandito ako ngayon sa aming area kung saan ito ay ripening stage na mga ka-hybrid. Ay titingnan natin yung kanyang binutil ay kung pwede na ba itong anihin. Pero ito sa stage na to ay talagang medyo sariwa pa to mga ka-hybrid. Ayan, update ko lang kayo mga ka-hybrid dito sa aming tanim na SL19. Ito po ay day 89 na mga ka-hybrid. At maaring 2 to 3 days ay kami po ay mag-harvest na rito. Isang magandang araw mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog ay i-update ko lang po kayo mga ka-hybrid dito sa aming tanim na SL19. So ito po ay day 89 na mga ka-hybrid, simula lipat tanim no mga ka-hybrid. So mabilis pong maghinog itong aming tanim na SL19 dahil na rin sa ito po ay talagang dry season. So talagang wala tayong na-encounter na ulan, kaya panay po ang araw dito no sa aming lugar dito sa Nueva Ecija no mga ka-hybrid. At dahilan din kung bakit po mabilis maghinog ang ating mga butil dito sa ating tanim na SL19. So pero bago yan mga ka-hybrid ay isa po sa ating mga ka-hybrid ay nagpapa-shoutout. So yan mga ka-hybrid, uunahin ko na si Elton John Hernane. Yan mga ka-hybrid. So pangalawa kong isi-shoutout, yan si John Gabriel. Pangatlo ay si Sam Reed. Yan. Pang-apat natin isi-shoutout ay si Hermini Gildo Daileg. Yan mga ka-hybrid. At susunod natin isi-shoutout si Daddy Mukon, o kung tawagin ay si Rodrigo Tingson. Yan. At susunod natin isi-shoutout, yan, medyo marami tayong isi-shoutout no. So yan si Zeb Gutierrez. Yan, shoutout. At ito yung ating farmer din natin na si nagpapa-shoutout sa atin si Jomar Simbre na nasa Taiwan po ito ngayon no mga ka-hybrid. At huli natin si shoutout ay si RK Brothers. Yan po yung mga masugid nating subscriber na palagi po nakaantabay at nakasuporta dito po sa ating channel no. At walang sawa at walang kasawa-sawa po nanonood sa aking channel. So yan, shoutout sa inyong lahat na mga nanonood po sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo sa mga suporta po ninyo ulit. At balik na tayo rito mga ka-hybrid sa aming tanim na SL19 no mga ka-hybrid. Ito po ay ripening stage na at malapit na po itong malapit na po namin itong i-harvest no mga ka-hybrid. So kung tutusin talagang pwede naman ng harvestin yan. Pero sa amin depende, gusto namin may mga ayan katulad niyan, talagang may mga green pa. So hindi pa ito pwedeng, para sa amin ay hindi pa pwede itong harvestin. So ang nagre-range po ngayon ay ang sariwa po ngayon dito sa amin na SL varieties SL19 ay umaabot lang po sa 18-19. So ayan, medyo padadryan namin to no mga ka-hybrid. So ito ay day 89, 2 to 3 days siguro, mga 90. Maaaring isasakto na namin itong baka 94 days no mga ka-hybrid. Ito ay aming harvestin na. Yun, talagang ito ay talagang dry na mga ka-hybrid. Ayan, katulad ng iba dyan, makikita nyo dyan ay talagang may mga dry na dyan, halo-halo. Hindi talaga pare-pareho talaga ang pagtubo at paninilaw o paghinog ng ating mga butil dito sa ating tanim no. Kahit saan man yan ay may mga talagang nauna na paghinog sa ating mga tanim. So yan mga ka-hybrid. So share ko lang din mga ka-hybrid yung aming tanim. So yan, obserbahan nyo na rin yung aming tanim na SL19. Ay siguro naman ay na-discuss ko na sa inyo yung aming protocol dun sa pag ng amo, plus yung fertilizer namin na 6 bags lang, plus yung 3Gs na aming in-apply na dito mga ka-hybrid. So twice lang kami nag-apply ng 3Gs, yung ika-day 60, between 60 to 65, tapos yung pangalawa ay yung between to 70 to 75. So the rest
wala na po kaming in-spray at marami pa po kaming natirang 3Gs na foliar. At yun po ay gagamitin namin sa susunod na wet season, no? Pagka marami-rami pa yon kasi worth of 900 yon, yung kulay pula na takip. Yan mga ka-hybrid ay marami-rami pa yung natira, so tinitipid namin. So tinitignan din namin mga ka-hybrid yung pagtitipid namin dito, no? So yan, makikita nyo yung resulta ng aming in-apply namin na ammo plus yung 3Gs foliar. So talagang masasabi ko ay pagka pinag-combine yung, pero wag mong paghahaluin, hindi ko sinabing combine, ibig sabihin ay dalawa po yung aming ginamit dito na po pwede na makatulong sa inyong palay, na katulad pa lang dun sa ammo ay talagang napakaganda na po yung epekto dun sa inyong palay pagka kayo po ay nag spray ng ammo plant growth enhancer. Plus ito yung pinaka-importante sa lahat, yung foliar na ating ginagamit, no? Kahit anong foliar yan ay talagang sobrang napakaganda po ng epekto yan sa ating palay, no? Pagka syempre meron pa tayong sinasabog na fertilizer, dagdag yon yung pampahitik sa bunga, yung pampaganda ng bunga, dahon, yung foliar na ating ina-apply rito, no, mga ka-hybrid. So yan mga ka-hybrid, so marami na rin tayong farmers na nakatest na rin ng 3Gs foliar at yung paggamit ng ammo plant growth enhancer. So yan, maintain na lang po kami rito mga ka-hybrid ng pagpapatubig. Ay talagang napakabilis po ng ang pagtuyot ng tubig dito. Syempre sa ganyang stage na mga ka-hybrid ay talagang uhaw na uhaw talaga ang tanim na SL19, no, mga ka-hybrid. Dahil pagka ganitong stage na talagang marami ng sinisip-sip na talagang uhaw na uhaw sila sa tubig, no, mga ka-hybrid. Kaya maintain every 2 days 3 days ay kami ay nagpapatubig dito mga ka-hybrid. So titignan namin, minsan pinapatuyo namin yung lupa para mas mabilis huminog yung kanyang butil. So sa ganyang stage, no, mga ka-hybrid. So yan lang mga ka-hybrid ay may share ko sa inyo sa ngayon. At marami nagtatanong sa akin yung protocol natin dito sa SL19. Ayan na mga ka-hybrid, na i-upload na natin lahat ng detail. So itong ano na to, at maintain na lang kami po dito sa aming pagpapatubig at waiting for harvesting dito sa aming tanim na SL19, no, mga ka-hybrid. So sa susunod nating upload ay yung may nakita tayo rito na SL39 super hybrid rice ng SL Agritech. So i-share ko rin sa inyo yung kanyang butil, yung protocol nyon. Titingnan natin yung makikita natin doon na performance na SL39 doon sa aking susunod na iba-vlog sa inyo mga ka-hybrid. So yan lang mga ka-hybrid, ay sana meron kayo nakita rito ng konting tip, at kahit nagsasawa na kayo mga ka-hybrid ay nakantabi pa rin kayo sa amin, no. So stay tuned lang mga ka-hybrid, at wala pa tayo doon sa mismong harvesting, no. So darating tayo doon, hindi natin na makakalimutan yung pag-harvest, no. Kahit busy tayo, at syempre kung hindi naman natin makuhanan yung actual pagbibilang ng ating aming kaban ng aming inani, at i-update ko po kayo kung makakailan po kami sa aming inani, no, mga ka-hybrid. So stay tuned lang sa aking channel, at yan lang po, at ingat po, at God bless.